my beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga. Abay, malupit. Wow. Naloko na. So ano? Akala ko tayo lang nakapansin nung mga para bang yung ating hinala na tila ba parang itong KOJC, tsaka si Pastor Kibuloy, tsaka si Digong, parang may something. Pero mukhang totoo na yata yung ating hinal. Kasi parang nagdududa na ang marami di ba? Tingnan niyo si Trillanes. Oo. Tingnan niyo si Franz Castro ngayon. Kung ano-ano rin sinasabi. Naloko na. Oo. Eto na nga. Oo, pasok. Wag nating baka mag-copyright tayo. Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo maigi. Pasok. Inikayat ni House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro ang Office of the Ombudsman na ilabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, ilabas mo, Digong. Naloko na. Ilabas mo na. Bakit ayaw mong ilabas yung SALN na yan? SALN, ilabas. Ilabas ang SALN. SALN ni Digong, palabasin. Naloko na. Sama natin si BP. Sama nyo na rin si Basti, tsaka si Pulong, di ba? Sama nyo na lahat. Naloko na. Kasi nga mga kababayan, yan nga yung mga nangyayari, yung biglang ginawang administrator ni Kibuloy, itong si Duterte, nagulat ang lahat. Kahit ako, na-shock ako. Ganyan, Naloko na. diba? Ganun Biglang bakit si Digong nga naman, diba? Kahit si Trillanes, bakit? Ba't biglang ganun? Dalawa lang naman yan, di ba? Sabi nila na maaari nga daw itong pag-aari ng KOJC o pag-aari ni Kibuloy ng mga ibang mga kayamanan o properties dyan. Ang totoong may-ari ay si Digong. Naloko na. Diba? Parang meron na rin namang maaari, di ba? Kung inyong lalawakan ng isipan ninyo, abay tingin ko mukhang tutugma naman din sa iniisip ko. Naloko na. Ito ay matapos Hoy! Bakit? Ano yun? Pasok. and Net Worth o SALN ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Ito ay matapos italaga bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Apollo Kibuloy ang dating presidente. Ayon sa kongresista, walang matinong accounting sa ilang bilyong confidential funds at intelligence. Yan na nga. Naloko na. Yan na nga. Diba ang takaw sa confidential fund ni Digong? Kaya nga, saan ba napunta yan? Naloko na. Daming pera, hindi man lang namahagi. Naloko na. Sila ninyo lang ang nakinabang. Naloko na. Diba? Sila Banat Bay. Naloko na. At iba pang mga DDS vlogger. Naloko na. Sabi yun ni Nino, diba? Sabi ni Nino yun. Naloko na. Talaga ba? Ewan ko kay Maharlika kung nakatanggap siya. Naloko na. Sige, tuloy. Ano gagawin? Funds na dumaan sa dating Pangulo.
Kaya nga. dapat silipin kung may money laundering arrangement ang dalawa. Ay, oo nga. Baka merong kayong kasunduan ni Kibuloy daw. Oo, sabi ni Franz Castro. Oo, Duterte. Duterte, Kibuloy, meron ba kayong kasunduan? Naloko na. Kung meron, ano yon? Naloko na. Nakakatawa tong mga politiko lahat. Tapos, Nito sa Ombudsman, ilabas ang SALENS ng dating Pangulong Duterte kahit mula 2016 hanggang 2022. yun! Oo nga naman, karapatan naman ng taong bayan na malaman ng totoo. 'Di ba? Kung 'yon ang kung may basihan para manawagan para mag-apela sa ombudsman o kung sa amang ahensya ng gobyerno para masilip yung SALN ni dating Pangulong Duterte, bakit hindi? 'Di ba? Karapatan natin yung malaman. Kung yung mula nung 2016 na naging presidente siya hanggang matapos yung termino niya, why not coconut? Naloko na. Diba? Karapatan natin yung mga boss para malaman natin kung totoo. Di kung malinis, di malinis. Kung wala, pera talaga ni Kibuloy ang napakamaraming pera na ngayon, naaakusahan na naglalaban ng limpak-limpak na salapi. Money laundering, ika nga. Naloko na. Diba? Siguro, para na rin sa kanila yon, di ba? Para na rin kay Digong at saka kay Kibuloy, para malinis na rin yung pangalan. Boss Mike, paano yun magpapakita? Sa Senado nga, hindi nagpakita. Malay mo naman! Naloko na. Si Anino kasi, kung ano-ano sinasabi. Ipapakita yan. Si Digong, matapang yan eh. Naloko na. Diba? Ang tapang kaya ni Digong. Naloko na. Hindi nga nagtatago yan eh. Naloko na. Anyways. Mga boss, sa akin para sa akin, ano ang opinion nyo? Sa inyo naman, ano opinion ninyo? Nararapat nga ba talagang buksan, alamin, busisiin ang SALN ng dating presidente para malaman natin ang katotohanan o hahayaan na lang natin na limutin ang lahat? Iwan nyo po yung inyong komento sa aking comment section at babasahin natin lahat yan. At syempre, huwag nyo na rin kakalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa walang kakwenta-kwentang channel na to. Naloko na. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.